Hello mga idol! Bago natin pagpatuloy ang kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na si Elizabeth Lopez. Shoutout po sa iyo Boss Guapo Buyok Kupal nga lang, tiwala lang Lods may pipili din sa iyo. Shoutout po sa iyo Idol Jack Tibay Martinez. Shoutout po sa iyo Boss EJ James Orlanda. Shoutout po sa iyo Lods Joshua Oriel ng Carigara Leyte. Shoutout po sa iyo Boss Francis Zalda at sa asawa mo na si Nene Zonyo. Shoutout po sa iyo Lods Michael Skirls. Shoutout po sa iyo Reggie Garcia at sa kapatid mo na si JR at Carlos. Shoutout po sa iyo Nasher Barodi at Happy Father's Day sa tatay mo na si Nos Roden. Shoutout po sa iyo Boss Elsed Oldan. Shoutout po sa iyo Idol Buck Buy and Sell. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pagala. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Lods Emmanuel Romero. At maraming salamat po sa pangdagdag pambayad sa kuryente Boss Idol Wangers, thank you po. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa pagpapatuloy, hindi makapaniwala si Soso na nanalo talaga si Yuseong sa laban habang nakatingin kay Yuseong ay sa isip-isip nito na palagi na lang si Yuseong nakakatulog ng mabilis pagkatapos ng mahirap na laban nito, na para bang binibigay nito ang lahat ng lakas nito sa laban, biglang dumating si Supreme Monk at dahan-dahan itong bumababa na napansin naman ni Soso. Tuluyan ng nakalapag si Supreme Monk na kinamangha naman ni Soso sapagkat lumapag ito na kasing ganda ng isang balahibo, sa isip-isip niya na kung sino ang babaeng monghe na nasa harap niya. Sa kabilang banda sa lugar ng mga Marites na disipulo na nanonood sa laban ay napapahiyaw na lang ang mga ito sa pagkapanalo ni Yuseong. Masaya si Chong and Mei dahil natalo ni Yuseong si Jium Namgang. Biglang dumating si Chancellor Bongnam at tinawag nito si Bong Deola. Nagtataka naman si Bong Deola bakit lumapit sa kanya ang Chancellor, samantalang napapangiti na lang si Chancellor Bongnam habang nakatingin kay Bong Deola. Ilang minuto bago pa man bumaba at puntahan ni Chancellor Bongnam si Bong Deola ay sinabi ni Merem Highlord na kung natatandaan pa ba daw ni Chancellor yung mga sinabi niya noon nung huling interview sa Kakayahan, yung kinukwento niyang may isang bata siyang gustong makita, isang bata na gusto niyang siyasatin, at isang batang gusto niyang gabayan at kunin bilang kanyang disipulo. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na naalala niya ito, at ang sa tingin niya na ang taong gusto ni Merem Highlord na siyasatin ay si Jium Namgang, at sa tingin niya naman na ang gusto nito kunin na disipulo ay si Gihu Jiang. Sinabi naman ni Merem Highlord na si Gihu Jiang ang sa huli ay ang batang pinili niya bilang disipulo, subalit may isa pang bata na orihinal na pinagpipilian niya bilang kanyang disipulo, dahil ang bata na iyon ay ang pinakaangkop para maging disipulo niya. Napapangiti si Chancellor Bongnam sapagkat sa tingin niya na ang bata na tinutukoy nito ay hindi martial artist na uri ng tao. Sinang-ayon na naman ito ni Merem Highlord, at para sa kanya na ang bata na ito ay nalagpasan pa siya sa talento sa lahat ng aspeto maliban lang sa martial arts. Subalit hindi niya ito pwede kunin na disipulo kahit paggaano niya ito gustuhin. Nagulat at nagtataka naman na napatanong si Chancellor Bongnam kung bakit hindi pwede. Sinabi naman ni Merem Highlord na imposible ito sa kadahilanan na taga Southern Outlander ang bata na ito. Nagulantang si Chancellor Bongnam nang malaman na ang batang tinutukoy ni Merem Highlord ay ang kasama ni Yuseong sa dormitory. Sinang-ayon na naman ito ni Merem Highlord at humingi siya ng pabor kay Chancellor Bongnam na sana ay ito na ang bahala na gumabay sa bata na ito kaysa sa kanya, at kung posible din ay sana ay kunin niya ito bilang kanyang disipulo sapagkat ang bata na ito ay tiyak na talentado, at kung sakali man na si Bong Deola ang magiging leader ng Merem Alliance, ito ay magiging isang magandang halimbawa ng pagbabago ng alliance. Nakangiti na sinabi ni Supreme Monk na dahil parehas na si Chancellor Bongnam at Merem Highlord na may disipulo na,
ay sa tingin niya na oras na din para sa kanya na pumili ng disipulo. Ayon naman kay Miriam Highlord na kung si Soso-chon ba ang tinutukoy nito, na sinang ayon na naman ni Supreme Monk sapagkat matagal na niya itong binabantayan simula pa nang makita niya ito noong nakaraang summer tournament, at tulad ng Southern Boy na pinakaangkop sana kay Miriam Highlord, si Soso-chon naman ay ang tao na may pinakamaraming pagkakahawig sa kanya. Sa tingin niya na ito na ang oras para dalhin niya ito sa Bato Temple. Habang pinagmamasdan ng lahat ay sa isip-isip ni Miriam Highlord na dahil sa pangyayaring ito ay nahanap na niya ang tatlong Prime Evil Incarnates, at ang una sa mga ito ay si Gyeonghon Bukli ng First House of Chaos na may demonic flame. Ang pangalawa naman ay si Gukwon na miyembro ng Nine Sects and Clans Prodigy na may diamond body ng Shaolin, at ang pangatlo ay si Jium Namgang ng Five Noble Houses na may Lightning Sky Demon. Dahil sa may tatlo ng Prime Evil Incarnates ang natutuklasan nila, kailangan nila ngayon na palakasin pa ang ibang disipulo na may kakaibang talento para masiguro ang kinabukasan ng Miriam. Kaya si Chancellor Bongnam na ang bahala na gumabay kay Bongde-ala, si Supreme Monk of Bota naman ang gagabay kay Soso-chon, si Master Honjin naman ang bahala ng gumabay kay Chorang-yung, at siya naman ang gagabay kay Gihujang. Pagdating naman kay Yuseong ay patuloy lang nila itong babantayan, upang matiyak na ang apat na pasaway na ito at si Chorang-yung ay may hahanda nila para sa nalalapit na kapahamakan, para masugpo nila ang napipintong panganib, upang ang mundo ay maligtas sa pagkalipol. Gumamit si Chancellor Bongnam ng telepathy at sinabihan niya si Miriam Highlord na may hindi pa ito sinasabi sa kanya, kasi kung si Jium Namgang at Bongde-ala ang gustong siyasatin at gabayan nito, sino naman ang batang gusto nito makita? Hindi naman pwede na si Yuseong o si Giho ito. Dahil nakita na niya ito sa Dragon Phoenix exam, nakangiti na sinabi ni Miriam Highlord na muntik na niya makalimutan ito, subalit alam niya na hindi naman magiging interesado dito si Chancellor Bongnam sapagkat ang bata na ito ay masyadong sikat na sa lahat. Sa kabilang banda sa Mount Yo, ay makikita natin ang isang kamay na umaakyat sa bundok, at ang tao na ito ay si Chorang-yung. Nagulat din ito sa nakita niya, sapagkat sa wakas ay nahanap na rin niya ang lugar na hinahanap nito, kaya agaran naman itong umakyat ng mabilis para makapunta na sa lugar, at habang pumapasok sa loob ay sinasabi nito na ang lugar na ito ay ang sinaunang lugar ng pagsasanay ng mga master ng Mount Wasek. Kaya agaran na niyang nilapag ang espada nito, at nag-umpisa na mag-meditate, habang nakapikit ay sa isip-isip ni Chorang na matagumpay na niyang nalutas ang kahinaan ng kanilang amoy ng espada. Natutunan na rin niya ang mga alamat na teknik ng Mount Wasek tulad ng Cloud Stepping Dash at ang Lustrous Plum Blossom Blade. Maraming tao sa sekta nila ang umaasa na siya ang susunod na magiging Grandmaster, subalit aminado siya na may kulang parent sa kanya, at ito ay isang mahalagang bagay para sa kanya, ang magkaroon ng isang kumpletong tagumpay laban kay Yuseong. Isang umaga sa Higher Institute of Miriam, ay makikita natin si Yuseong na nakahiga, sa isip-isip nito habang nakatingin sa paligid niya na sa tingin niya ay hindi siya malubhang nasaktan sa laban, sapagkat nakahiga siya ngayon sa sarili nilang dormitoryo at hindi sa kwarto ng paggamutan. Naaalala ni Yuseong ang oras kung saan ang huling salpukan nila ni Jium Namgang, hindi niya pa din maintindihan kung ano ang nangyari at bakit siya ang nanalo sa huli, paano niya nagawang palihisan ang Astral Key ni Jium Namgang, hindi niya pa rin alam kung paano niya natalo ang Astral Key nito, siguro ay may nangyaring hindi maganda sa inner key ni Jium Namgang ng mga oras na iyon. Kahit gaano pa ito katalentado, masyado pa rin itong bata ngayon, kahit na sinanay pa nito ang kanyang panloob na key mula sa sinapupunan, ang paggamit ng maraming lightning astral key ay inubos ang lahat ng meron ito, siguro ay wala na itong ibang lakas na natitira pa o hindi na nito kaya pang gumalaw at gumamit ng astral key. Gayunpaman ang resulta ay siguradong mag-iiba sa susunod na maglalaban sila, kapag hindi siya nagpatuloy sa pagsasanay. Pero syempre ay hindi niya gagawin yon, sapagkat patuloy pa rin siya magpapalakas at magsasanay ng husto.
Ang wood duck rings, isang pares ng mamahaling singsing na may nakaukit na dalawang ibon na laging magkasama. Habang tinitignan ng singsing ay napagtanto ni Yuseong na ito pala ang reward na nakuha niya. Ang kulay blue na singsing lang ang kasya sa daliri niya at hindi niya alam kung ano ang epekto na binibigay nito kapag sinuot. Sinabi ni Bong De-ala na sa wakas ay gising na si Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na bakit parang nagulat ito samantalang palagi naman siya nagigising ng maaga, subalit nakangiti lang si Bong De-ala at sinabi nito na nakakagulat pa din ito, nadidismaya na lang si Yuseong sa kinikilos ni Bong De-ala, naiinis naman si Yuseong na kahit nasanay na siyang palagi na lang nawawalan ng malay pagkatapos ng isang matinding laban, hindi peren maganda ang mawalan siya ng malay sa loob ng maraming araw sapagkat sayang lang ng oras. Kaya tinanong niya si Bong De-ala kung ilang araw siya na natulog. Natahimik naman ito at pati na rin si Juju hanggang sa pinapakita ni Bong De-ala ang daliri niya na ayon naman kay Yuseong na kung 3 araw ba. Subalit patuloy na dumadagdag ang daliri nito at sinasabi ni Yuseong na bakit patuloy na dumadagdag ang numero hanggang sa tuluyan ng pinakita ni Bong De-ala na 6 na araw na natulog lang si Yuseong. Hindi makapaniwala si Yuseong na 6 na araw siyang walang malay, kaya dapat ay ang katawan niya ay magaling na sa ilang araw na pagpapahinga nito. Subalit ang mga muscle niya ay masakit pa din na para bang kahapon lang nangyari ang laban, kung ang teknik na sextuple weapon art ay masyado bang malakas na teknik para sa lakas na meron pa lang siya ngayon, biglang dumagdag ng isa pa ang daliri ni Bong De-ala, at sinabi nito na ngayon ang huling araw, na pinagtataka naman ni Yuseong kung ano ito, kaya naguguluhan na tinatanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Tumatawa naman si Bong De-ala, at sinabi nito na ngayon ang huling araw bago pa si Yuseong mawalan ng itlog, ngayon ang ika-7 araw ng festival. Ngayon na iniisip ni Yuseong ito, 7 araw lang tatagal ang Dragon Tiger Festival at sa ika-7 araw ay nagaganap ang piging ng Dragon Tiger Festival, kasabay ng festival prom, kung saan kapag hindi niya nahanapan ng babae na maipapakilala kay Bong De-ala at natapos na ang araw na ito, ay baka mawalan siya ng 2 itlog. Habang hinahampas-hampas ang bibig nito ay sa isip ni Yuseong na sa totoo lang ay kailangan na niya na mag-ingat sa paggawa ng pangako para hindi na maulit pa ito. Ang huling araw ng festival, isinasaalang-alang kung paano malamang na ginugol ng iba ang huling 6 na araw sa paghanap ng makakalaban para sa prom. Nalulungkot siya para kay Bong De-ala sapagkat 6 na araw din itong nasa dormitory lang habang inaantay siyang magising. Si Soso lang ang babae na naiisip niya na makakatulong sa sitwasyon niya ngayon. Kaso ang problema ay nahihiya siya sapagkat niyakap niya ito ng araw na iyon, gayunpaman ay orihinal na bibisitahin niya ito bago pa nangyari ang gulo na iyon para humingi ng tulong sa kanya na ma-date si Bong De-ala. Biglang napahinto si Yuseong nang tawagin siya ni Soso habang kasama nito ang grupo niya, at agara naman siya nitong binati habang sinasabi na buti naman ay gising na ito. Subalit biglang nahihiya si Yuseong at makikita natin ang pamumula sa mukha nito, sa isip-isip ni Yuseong na mukhang naunahan siya na mahanap ni Soso. Kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nila dito. Ayon naman kay Soso na naghahanap parent siya ng tao na makikipag-date para sa kanya, sapagkat ang lahat ng tao ay ayaw na siyang makadate at ang lahat ng iyon ay kasalanan ni Yuseong. Sinang-ayon na naman ito ng kaibigan ni Soso at sinabi nito na pagkatapos ng mga pinakita ni Yuseong sa friendly union match laban kay Jeum Namgang ay wala nang sino man ang naglakas ng loob na ligawan si Soso. Ayon pa sa isang kaibigan ni Soso na kahit sila ay nadamay sapagkat iisang silid lang sila nakatira kaya hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sila makahanap ng makakadate. Biglang napatingin si Yuseong sa grupo ni Soso at pinagpapawisan na tinanong ni Yuseong kung sino ang mga ito. Pinakilala naman ni Soso ang mga ito at ang maikling buhok na babae ay si Ai Wonjin ng 2nd Division at ang kulay berde naman na buhok ay si Gunjin ng 4th Division. Natuwa naman si Yuseong nang makilala ang mga ito hanggang sa sinabi nito na dahil wala na siyang ibang pagpipilian pa. Tinanong naman ni Soso kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon naman sa ating bida na dahil siya ang may kasalanan kung bakit wala nang gustong makipag-date kay Soso ay aakuin niya ang responsibilidad para dito.
kahit alabag ito sa kagustuhan niya ay siya na ang makikipag-date dito. Natatawa na lang si Soso sa mga pinagsasabi ni Yuseong habang ang dalawang babae sa likod nito ay kinikilig, hanggang sa inakbayan na ni Yuseong ito, at niyaya na si Soso na mag-umpisa na silang mag-date. Ayon naman kay Soso na kung alam ba nito na nag-uumpisa ng kumilos si Yuseong na parang si Giho, samantalang ang dalawang babae ay kinikilig sa nakikita nila at si Bongdeala naman ay sa wakas ay may konting luha sa mata dahil sa inggit. Mapang-asar naman na sinabi ni Soso na mukhang walang gusto talagang makipag-date kay Yuseong sa umpisa pa lang, na direktang tumama ito sa puso niya ang mga sinabi ni Soso na katotohanan. Kaya inakbayan ni Soso ito habang sinasabi na tutulungan niya ito para may makadate na ito. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na kung kailangan niya ba magpasalamat kay Soso dahil dito, subalit biglang may naramdaman si Yuseong na nakakatakot na madilim na aura, habang makikita natin ang nakamamatay na aura na nakapalibot kay Bongdeala, na nararamdaman naman ni Yuseong sapagkat alam niya na nakatingin ito sa kanya. Pinaparamdam ni Bongdeala kay Yuseong na hindi na ito magiging isang tunay na lalaki kapag umalis ito ng ganyan, kaya kinausap ni Yuseong si Soso na kung sa tingin ba nito ay matutulungan nito ang kasama niya sa silid na makahanap ng ka-date. Napatingin naman ang dalawa at napansin nila na kinakausap na ni Iwonji at Gonji si Bongdeala. Ayon kay Iwonji na ito ang isa sa kasama ni Yuseong na lumaban sa friendly union match. Kaya sinabi nito na sa totoo lang ay cute si Bongdeala. Hindi na lang makapaniwala si Soso at Yuseong sa nakikita nila. Ayon kay Soso na mukhang naresolbahan na ang problema, na sinang-ayon na naman ni Yuseong. Tinanong ni Soso si Yuseong kung may iba pa bang roommate si Yuseong, kasi mas perpekto kung magdadala pa sila ng isa para kay Gonji. Sinabi naman ni Yuseong na hindi niya ito ka-roommate subalit pwede nila ito masama. Naiinis naman si Gonji sapagkat siya na lang ang walang ka-date sa kanila, kaya sinabihan ni Yuseong ito na may isang tao siyang kilala na pwede nito makadate. Sa kabilang banda sa Athenaeum ay napapasigaw na lang si Gonji, pinagpapawisan si Demonggi at hindi niya alam kung anong nangyayari. Naiinis naman si Gonji sapagkat ang ipapadate pala sa kanya ay ang taong nilalay niya noong araw ng laban ni Yuseong kay Jium Namgong, yung taong inaasar niyang nerd na nauutal-yutal magsalita. Mapang-asar naman na sinabi ni Iwonji na nauutal-yutal na rin ngayon si Gonji magsalita, kaya bagay sila kung titignan. Sinabi ni Demonggi kay Yuseong na hindi siya makakapunta sa prom na may kasamang babae, kaya mananatili na lang siya dito at magbabasa. Habang hinahawakan sa balikat ay sinasabi ni Yuseong na napansin niya na nagbabasa si Demonggi ng libro na patungkol sa romansa. Kaya alam niya na interesado din ito na makipag-date, samantalang pinagpapawisan na lang si Demonggi dahil sa mga sinasabi ni Yuseong, hanggang sa lumapit pa si Yuseong habang binubulong na sumama na ito sapagkat masaya na maranasan man lang nito ang kaginhawaan sa mundo. Namumula na lang si Demonggi at wala nang masabi dito. At nang tuluyan ng makahanap ang isa't isa ng makakapartner nila, ay na-enjoy nila ng husto ang huling araw ng festival. Kumain sila ng mga tusok-tusok na pagkain na tinitinda sa loob ng institute, nanood din sila ng pagtatanghal ng martial art ng 5th at 7th Division, at habang nagpe-perform ang Blackpink ng magagandang tugtugi ng mga ito, ay nag-enjoy sila habang sumasayaw kasama ang iba pang mga couple. Sa kabilang banda nang malapit na matapos ang araw ay sinabi ni Soso na maganda tignan ang mga dahon na nahuhulog sa lupa. Sinang-ayon na naman ito ni Yuseong habang namumula ang muka nito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong kung ano ang nangyayari sa kanya ngayong araw. Sinabi ni Soso na naalala niya ang mga araw nila sa Chonbong Academy. Tumingin din si Yuseong sa langit habang sinasabi na naalala niya rin ang mga araw na iyon. Tinanong ni Soso kung oras-oras pa rin ba si Yuseong na nakatingin sa langit. Ayon naman sa ating bida na hindi na masyado sa mga nagdaang taon sapagkat nakatingin na lang siya palagi sa mga libro. Sinabi ni Soso na sa tingin niya ay natanong na niya ito dati. Subalit bakit si Yuseong nagsusumikap ng husto sa pagbabasa? Sa isip-isip ni Yuseong nakaparehas ng tanong na ito na tinanong sa kanya ni Soso noong nakaraang taon, at ang sagot niya ay hindi pa rin nagbabago.
Kaya sinabi ni Yuseong na kaya siya nagsusumikap magbasa ng libro sapagkat hindi siya gifted tulad ng iba. Napapangiti na lang si Soso sapagkat parehas pera ng sagot ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na nasabi na niya ito kay Soso noon, na may isang bagay lang siya na sa tingin niya ay talentado siya, na sinabi naman ni Soso na alam niya ito at ito ay ang pagsusumikap, na sinang-ayon na naman ni Yuseong. Kaya tinanong ni Soso kung gusto pa rin ba ni Yuseong na maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo, na tinanggi naman ni Yuseong sapagkat nasabi niya lang iyon dati sapagkat hindi niya pa alam kung ano talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya napatanong si Soso kung ano na ang gusto ni Yuseong sa buhay na makamit nito. Ayon kay Yuseong na ang gusto niya ay isang pares ng malakas na balikat, mga balikat na napakalakas at malawak, na maaasahan ng buong mundo. Sinabi naman ni Soso na parehas lang naman iyon ng pagiging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Hindi naman sinang-ayonan ito ni Yuseong sapagkat ang pinakamalakas na mandirigma sa mundo na kilala niya noon ay tinakasan ng bigat ang responsibilidad nito kahit pa ang mga balikat nito ay nasa maayos na kondisyon. Napapangiti na lang si Soso sa mga naririnig niya, at sinabi nito na kahit ano pa man ay hindi na si Yuseong ang magiging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Nagtataka naman si Yuseong kung bakit hindi na. Seryosong sinabi ni Soso na ang dahilan ay siya na ang magiging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Sinabi naman ni Yuseong na ang alam niya ay ito na ang layunin talaga ni Soso noong nakaraang taon pa. Tinanggi naman ito ni Soso sapagkat ang nagdesisyon noon para sa kanya ay si Yuseong, subalit ngayon ay siya na mismo ang nagdesisyon na magiging pinakamalakas siyang mandirigma sa mundo. Kaya itigil na nito ang pang-aasar at alagaan ang sarili niya, sapagkat si Yuseong ang gagawa ng mga gawain bahay at ang mag-aalaga sa mga anak nila sa hinaharap. Halos sumabog naman ang ulo ni Yuseong sa hiya at pamumula sa mga narinig niyang sinabi ni Soso, kaya napapatanong na lang siya kung ano ba ang mga pinagsasabi nito. Kaya sinigawan niya si Soso at tinatanong kung saan ito pupunta pagkatapos nito sabihin ng mga katagang iyon. Nakangiti naman na sinabi ni Soso na nag-enjoy siya ngayong araw. Sinabi ni Yuseong na bakit aalis na agad si Soso. Ayon naman kay Soso na kailangan niyang makapunta sa Jeongju bago pa lumubog ang araw. Nadidismaya na lang si Yuseong hanggang sa sinigaw nito na wag si Soso magpapakalbo ng buhok perkit pupunta ito sa isang temple sapagkat hindi bagay sa kanya ang kalbo at wala nang magkakagusto pa sa kanya kapag nagpakalbo ito. Sumabog naman sa galit si Soso habang sinasabi na inutil talaga si Yuseong sapagkat ang mga Buddhist na madre lang ang nag-aahit ng ulo at nangangako na mamumuhay ng mag-isa, at hindi naman siya pupunta doon para maging isang madre. Subalit biglang nagtaka si Soso kung bakit alam ni Yuseong ang patungkol dito. Ayon naman sa ating bida na nabasa niya ito sa sulat na pinadala sa kanya ni Giho bago pa siya tuluyan na umalis ng dormitoryo nila kaninang umaga. Gayunpaman ay dapat na siguraduhin ni Soso na hindi ito mag-aahit ng ulo. Habang papaalis ay sinabi ni Soso na nakadepende na lang sa ugali na ipapakita ni Yuseong kung mag-aahit ba siya ng ulo o hindi. Habang papalayo na itinanong ni Yuseong kung kailan si Soso babalik. Ayon naman kay Soso na babalik siya sa oras na kayanan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Natahimik na lang si Yuseong at naalala niya na hindi pa nagdadalawang taon noong makilala niya si Soso. Ibinibigay lang nila ang lubos na pagsusumikap nila noong mga panahon na iyon. Subalit parehas silang mas lumakas pa, at ang miserableng kapalaran ni Soso ay nabago na. Sa ngayon ay tumutungo na ito sa tamang landas, subalit bakit ganito ang nararamdaman niya? Pakiramdam niya ngayon ay nalulungkot siya, kaya binuksan niya ang mapa ng Junguan, at ginamit ang titulo na Chamber Leader kung saan ay nakikita niya ang dalawang cap-arty niya, at ang isa dito ay si Soso. Habang naglalakad papunta sa daungan ng mga bangka ay napapalingon na lang si Soso sa likod nito. Naiinis siya sapagkat hindi man lang siya sinundan ni Yuseong para lamang makapag-paalam sa kanya. Binati naman ng matanda si Soso at tinanong niya ito kung siya ba si Soso. Sinang-ayon na naman ito ni Soso at nagtataka na tinanong niya kung sino ang mga ito. Pinapasakay na ni Lady Yon si Soso sa bangka at sinabi nito na hinihintay talaga nila ito sapagkat nag-request sa kanila si Yuseong na sila na ang bahala na maghatid kay Soso sa pupuntahan nito.
Ayon naman sa matanda na maraming tulong ang binibigay sa kanila ni Yuseong, at sa tingin niya na alam na ito ni Soso bilang malapit sa buhay nito, napapatahimik na lang si Soso sa mga sinabi ng matanda, hindi na lang siya makapaniwala sa mga ginawang paghahanda ni Yuseong para magkaroon siya ng maayos at ligtas na paglalakbay. Mas magiging masaya pa sana siya kung dumating ito at panoorin siya habang umaalis. Biglang nagulat si Soso sa naririnig niya, sapagkat ginamit ni Yuseong ang telepathy habang sinasabi na gusto niya ulit ito sabihin sa huling pagkakataon. Tinanong ni Lady Yon kung may problema ba si Soso. Ayon naman kay Soso na wala naman, may naririnig lang siya na nagsasalita sa kanya ngayon pa lang. Sinabi naman ni Lady Yon na baka telepathy ito na ginagawa ng kliyente nila na si Yuseong. Hindi makapaniwala si Soso nang malaman ito, sapagkat napaka-imposible na magawa ito ni Yuseong dahil malayo ang higher institute sa kinaroroonan niya. Ang mga maalamat na teknik lang na 6 direct ional voice o kaya ang transference technique ang magagawang makaabot sa layo ng distansya na ganito. Sinabi ni Yuseong gamit ang telepathy na wag si Soso mag-aahit ng ulo nito, sapagkat pag ginawa niya ito ay hindi na sila magkaibigan. Nagtataka na lang si Soso kung nai-imagine niya lang ba ito, biglang may nahawakan siya sa may bewang niya, na pinagtaka naman ni Soso. Habang tinitignan ang singsing ay nagtataka si Soso kung kailan ni Yuseong nailagay ito sa kanya. Kaya napapangiti na lang ito at sinabi na gagawin na niya ang gusto ni Yuseong na hindi siya mag-aahit ng ulo. Hanggang sa tuluyan ng nakaalis ang bangka na sinasakyan ni Soso papunta sa temple, sa tingin niya na hindi niya mapipigilan na hindi isipin ang inutil na si Yuseong, dahil ang mga salita nito ay paulit-ulit na naririnig niya sa utak niya.